Sa isang liblib na isla, isang batang babae na nagngangalang-lanang nanginginig sa takot habang nasasaksihan niyang pinapatay ang kanyang mga magulang sa mismong harapan niya. Habang naghahanda si Brooke na muli siyang kaladkarin palayo, biglang may isang sasakyang huminto. Tatlong lalaki ang bumaba rito, na pinangungunahan ni Po. Nang makita ni Po ang wala ng buhay na mga katawan ng mga magulang ni Lan, agad niyang napagtanto na pinaslang ng mga armadong lalaking ito ang isang inosenteng pamilya para lamang madukot si Lan. Nang makakita ng munting pag-asa, buong lakas na kinagat ni Lan ang lalaking pumipigil sa kanya. Dahil sa matinding galit, itinutok ng lalaki ang kanyang baril upang barilin siya. Ngunit bago pa niya makalabit ang gatilyo, mabilis na sumugod si Po at agad na sumiklab ang isang matinding labanan. Nang mapagtanto ni Brooke na pumapabor na sa kabilang panig ang sitwasyon, ginawa niya ang tanging bagay na tunay niyang magaling gawin, ang tumakbo. Iniwan niya ang kanyang mga tauhan ng walang pag-aatubili at tumakas ng wala man lang hawak na armas. Bagamat nailigtas siya mula kay Brooke, hindi pa rin tunay na malaya si Lan. Dinala siya ni Po at ng kanyang mga tauhan sa kanilang bahay. Dahil sa matinding trauma, nagpanik siya pagdating pa lamang doon. Desperado siyang tumatakbo sa bawat silid habang pilit siyang pinapakalma ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, malakas niyang naihampas ang kanyang kamay sa isang bakal na estant at nagkaroon ito ng malalim na sugat. Maingat siyang pinigilan ng isa sa mga nakababatang lalaki at ipinaliwanag na sobra na ang pagdurugo ng kanyang kamay at kailangan na niya ng gamutan, hindi ng patuloy na pagtakbo. Unti-unting kumalma si Lan, ngunit wala pa rin siyang ideya kung sino-sino ang mga taong ito o kung bakit siya dinala sa lugar na iyon. Lahat ng mukha sa kanyang paligid ay hindi pamilyar, maliban sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Tuwing titingnan niya ang mga mata ni Prawn, tila unti-unting nawawala ang takot sa kanyang puso, na parabang sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang mga magulang ay nakatagpo siya ng isang taong nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan. Hindi nagtagal, nalaman niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Taglay nila ng isa sa mga pinakabihirang blood type sa buong mundo, na matatagpuan lamang sa humigit kumulang 0.00089% ng populasyon. Ang halos imposibleng pambihirang katangiang ito ang mismong dahilan kung bakit siya pinaghahanap. Hindi tulad ng mga kriminal na humahabol sa kanya, maliit lamang na dami ng kanyang dugo ang kinukuha ng grupo ni Po kapag kinakailangan, habang maingat siyang itinatago mula sa mga taong handang pumatay para lamang mahuli siya. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, nagpasya sila na manatili muna roon. Sinabi niya sa sarili na pansamantala lamang iyon, hanggang sa maging sapat ang kanyang lakas upang tugisin si Brooke at pagbayarin ito sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Kahit araw-araw ay nag-aalab ang paghihiganti sa kanyang puso, unti-unti ring pinagaling ng panahon ang mga sugat na iniwan ng kanyang nakaraan. Naging napakalapit niya kina Prawn at sa matalik nitong kaibigan na si M. Sa paglipas ng mga taon, naging hindi sila mapaghihiwalay at lumaki silang parang isang tunay na pamilya na inakala nila na hindi na niya muling mararanasan. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Lahat ng kalalakihan sa bahay ay gumugugol ng napakaraming oras sa pagsasanay ng martial arts na parabang naghahanda sila para sa isang digmaang hindi maiiwasan. Ayon kay Prawn, may kanya-kanyang papel na ginagampanan ng bawat isa sa bahay. Gayunpaman, hindi maiwasan nila na maramdaman na siya lamang ang walang silbi sa kanilang lahat. Laking gulat pa niya nang matuklasan niyang napakahusay pala ring mandirigma si Prawn. Palihim pala itong nagsanay sa loob ng maraming taon nang hindi sinasabi sa kanya dahil ayaw nitong mag-alala siya sa mapanganib na buhay na kanyang kinabibilangan. Ang revelasyong iyon ang nagpaalab sa loob ni Lan. Nagpasya siyang balang araw ay paghusayan ang martial arts upang mapatay niya si Brooke gamit ang sarili niyang mga kamay at tuluyang maipaghiganti ang kanyang mga magulang. Samantala, patuloy namang naghahanap si Brooke ng mga taong may pambihirang aroma blood para sa kanyang mayamang kliyente. Dahil naiinip na ang kliyente, inutusan nito si Brooke na bumalik sa Vietnam at hanapin ang batang babaeng nakatakas sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Tutal, mas madali namang tugisin ang isang nakaligtas kaysa maghanap sa buong mundo ng ibang taong may eksaktong kaparehong blood type. Lingid sa kaalaman ng lahat, lihim na nagsimulang panuuri ni Lan ang araw-araw na pagsasanay ng mga lalaki. Isinaulo niya ang kanilang mga teknik, pinag-aralan ang bawat galaw nila, at tahimik na natutunan ang mga lihim na paraan na balang araw ay maaaring magligtas ng kanyang buhay sa isang tunay na labanan. Nang kalaunan ay tanungin ni Prawn si Lan kung bakit gusto niyang matuto ng martial arts, itinago ni Lan ang tunay niyang dahilan. Hindi niya inamin na sa bawat suntok na naiisip niyang ibigay, si Brooke ang nasa kanyang isipan bilang tatanggap nito. Sa halip, sinabi lamang niya na gusto niyang matutong protektahan ang kanyang sarili.
Sa kaibuturan ng kanyang puso, ang paninirahan sa bahay na iyon ay nagsimula ng magparamdam sa kanya na para siyang isang ibong nakakulong sa isang ginintoang hola. Ligtas siya, ngunit hindi kailanman tunay na malaya. Hangad niyang maranasan ang isang normal na buhay, kahit sandali lamang. Nauunawaan ni Prawn ang kanyang nararamdaman kaya isang gabi ay isinama niya si Lan sa isang date. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagawa ni Lan na makalimutan ang kanyang masakit na nakaraan. Wala siyang iniisip na paghihiganti, wala ring bangungot o takot. 2 taong tahimik lamang na nag-e-enjoy sa piling ng isa't isa. Ngunit tila hindi talaga nagtatagal ang kaligayahan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit kaya napilitan silang sumilong sa labas ng isang malapit na restaurant. Sa loob ng restaurant, ilang metro lamang ang layo sa kanila, nakaupo mismo si Brooke. Casual lamang siyang napatingin sa magkasama, ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang peklat sa leeg ni Lan, ang mismong peklat na siya mismo ang gumawa maraming taon na ang nakalipas. Sa isang iglap, napagtanto ni Brooke na ang batang babaeng nakatakas sa kanya noon ay nasa harapan na pala niya sa buong panahong iyon. Nang hindi naghihinala ang sinuman, tahimik niyang sinundan si Lan hanggang sa bahay ni Po, ang mismong lugar kung saan ito nagtatago sa loob ng maraming taon. Kinabukasan, nalaman ni Po na palihim na isinama ni Prawn si Lan sa labas noong nakaraang gabi, kahit mahigpit na ipinagbabawal na umalis siya ng bahay. Galit na hinarap ni Po ang kanyang anak, ngunit tuluyan nang napuno si Prawn. Dahil naniniwala siyang balak ng kanyang ama na ikulong si Lan habang buhay, iginiit niyang nararapat lamang na mamuhay si Lan bilang isang normal na tao, sa halip na gugulin ang buong buhay nito sa loob ng 4 na pader. Kalaunan, kinausap ni Prawn si Lan nang silang dalawa lamang. Dahil alam niyang nasa malaking panganib ito, sinabi niyang umalis na siya sa bahay bago pa mahuli ang lahat. Nangako siya na anuman ang mangyari, paprotektahan niya si Lan kahit kapalit pa ang sarili niyang buhay. Nang gabing iyon, tahimik na inimpake ni Lan ang kanyang mga gamit. Habang paalis na sana siya, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe iyon mula kay Prawn na nagsasabing nakalabas na siya ng kanyang silid at papunta na. Ngunit bago pa man makapaglakad si Lan kahit isang hakbang, biglang sumabog ang pintuan sa harapan nila. Nagkapira-piraso ito sa lakas ng pagsabog at tumilapon si Lan sa kabilang bahagi ng silid. Napuno ng alikabok ang buong bahay habang nagulan ng mga tipak ng kahoy sa sahig. Mula sa makapal na usok, dahan-daang nagsimulang pumasok ang mga armadong sundalo. Sa unahan nila ay si Brooke. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihing buhay si Lan. Nanigas si Lan sa matinding takot. Ang lahat ng kanyang bangungot sa loob ng maraming taon ay biglang naging realidad. Mula sa kung saan, mabilis na sumugod si Prawn sa pasilyo habang may hawak na handgun. Diretso siyang tumakbo sa gitna ng putukan at nagpaputok ng ilang bala, dahilan upang mapilitang sumilong ang mga sundalo. Agad niyang hinayla si Lan at isinama ito sa mas malalim na bahagi ng bahay. Samantala, sumugod naman sina Po at ang iba pang kalalakihan upang harangin ang mga umaatake. Habang sinusubukan ni Prawn at Lan na makatakas, biglang hinaranggan sila ng isang bihasang assassin. Walang pag-aatubili, sinunggaban ito ni Prawn at malakas na inihampas sa isang estant bago mabilis na umikot at binaril ang isa pang sundalong papalapit sa kanila. Napakabilis ng lahat ng nangyari kaya halos hindi na makapag-isip si Lan. Tuluyan siyang nilamon ng takot. Hindi niya maintindihan kung bakit sila bigla na lamang inaatake hanggang sa makita niya siya, si Brooke, ang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang at ang taong nag-iwan ng peklat sa kanyang leeg. Sa isang iglap, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng matinding galit na hindi na mapigilan. Nang hindi nagdadalawang isip, kinuha niya ang handgun ni Po at pinaputukan si Brooke. Ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ni Brooke ang bawat bala, mahinahon lamang na umiiwas na para bang matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Patuloy na nagpaputok si Lan habang tumatakbo patungo kay Brooke, lubos na nabulag ng paghihiganti. Agad siyang hinayla ni Prawn, desperadong inilalayo siya bago pa siya mapatay. Ngunit biglang lumitaw mula sa anino ang isa pang assassin. Sa isang napakabilis na galaw, ibinaon ng babae ang isang maliit na patalim ng malalim sa dibdib ni Prawn. Tila huminto ang oras. Buong takot na napanood nila ang pagbagsak ni Prawn sa sahig habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang sugat. Sa mismong sandaling iyon, bumangga si Po sa assassin at napilitang umatras ang babae bago pa niya tuluyang mapatay si Prawn. Ngunit bago pa man makabawi si Po, isang bala mula sa sundalong nagtatago sa labas ang tumama sa kanyang katawan. Mabilis na sumugod si M at ang iba pang kalalakihan at bumuo ng isang human shield sa paligid ni Po, Prawn, at Lan habang nakikipagpalitan ng matinding putukan sa mga umaatake. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan, nakatuon pa rin ang mga mata ni Lan kay Brooke.
Wala siyang pakialam sa mga bala. Wala siyang pakialam sa mga pagsabog. Paghihiganti lamang ang nasa isip niya. Agad na dinala nina M at ng iba pa sina Po, Fron, at Lan sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa na puno ng makabagong kagamitang medikal. Napakarami ng dugong nawala kay Pron at kailangan niya agad ng blood transfusion, nang walang inaaksayang kahit isang segundo, inihiga ng mga tauhan ni Pusilan sa isang medical stretcher, nagpasok ng kanula sa kanyang braso, at sinimulang kunin ang kanyang napakahalagang O-blood. Kahit nakahiga siya roon, takot na takot at hindi makagalaw, hindi ang sarili niya ang iniisip ni Lan. Panay ang tingin niya kay Pron. Ang tanging gusto niya ay makaligtas ito. Kasabay nito, si Pron, kahit halos wala ng malay, ay desperadong nakiusap sa kanyang ama na tumigil na. Nakiusap siya kay Po na pakawalan si Lan. Sinabi niyang ayaw niya ang dugo nito, ngunit walang sinumang nakinig sa kanya. Habang pinapanood ni Lan si Pron na lumalaban para sa kanyang buhay, tuluyan niyang naunawaan ang nakakatakot na katotohanan, ang tunay na dahilan kung bakit siya dinala sa bahay na iyon. May bihirang sakit si Pron na tinatawag na hemophilia, dahilan upang napakahirap mamuo ang kanyang dugo. Ang tanging dugong kayang panatilihing buhay siya ay ang napakabihirang O-blood ni Lan. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Hindi lamang pala siya iniligtas, pinuprotektahan din siya dahil siya ang naging buhay na blood bank ni Pron. Ang pamilyang pinagkatiwalaan niya ay pinananatili siyang buhay, ngunit sa dahilang hindi niya kailanman naisip. Matapos may salin kay Pron ang napakaraming dugo, mabilis na naging matatag ang kanyang kondisyon. Samantala, namutla si Lan at naging napakahina dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Ngayon, isa na lamang ang natitirang problema, ang pagtakas sa bahay. Sa labas, tuluyan nang napalibutan ni Prook at ng kanyang hukbo ang buong gusali. Upang pilitin si Po na sumuko, dinakip nila ang isa sa kanyang mga tauhan at kinaladkad ito sa harap ng pasukan. Binigyan nila si Po ng huling pagkakataon upang buksan ang pinto. Tumanggi si Po. Mas mahalaga para sa kanya ang maprotektahan ang kanyang anak at ang lahat ng buhay pa sa loob kaysa isakripisyo silang lahat kapalit ng isang bihag. Hindi nag-atubili ang mga tauhan ni Prook. Gamit ang isang mabigat na martilyo, brutal nilang dinurog ang ulo ng bihag. Isa itong nakakatakot na babala na ganoon din ang magiging kapalaran ng sinumang lalaban sa kanila. Sa labas, sinimulan ng mga tauhan ni Prook na hiwain ang pinatibay na pinto gamit ang umaatungal na chainsaw. Ngunit nang magsimula ng tumagos ang talam sa metal, napansin nilang unti-unting tumatagas ang gasolina mula sa ilalim ng pinto. Agad na nakaramdam ng panganib ang mga bihasang sundalo at kusang umatras. Sa loob ng bahay, mahinahong itinulak ni Po ang dalawang malalaking gas cylinder patungo sa pasukan. Itinaas ni Pron ang kanyang pistola at nagpaputok. Boom! Isang napakalaking bowl ang apoy ang sumabog mula sa pintuan, na tumilapon ang mga umaatake paatros at ginawang naglalagablab na impyerno ang buong pasilyo. Ang pagsabog na iyon ang nagbigay sa kanila ng ilang napakahalagang segundo na lubhang kailangan nila. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Pinangunahan ni Po ang lahat patungo sa lihim na lagusan sa likod ng bahay. Ngunit habang nakikipaglaban sila sa loob ng gusali, isa na namang bala ang tumama sa katawan ni Po. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang katotohanan. Hindi na siya makakalabas ng buhay. Dahil alam niyang may kailangang maiwan, inutusan ni Po ang lahat na umalis kaagad habang siya ang harang sa mga kalaban. Tumanggi si Pron. Hindi niya pinansin ang desperadong pakiusap ng kanyang ama at tumakbo pabalik sa kinaroroonan nito, ngunit nadatnan niyang napapalibutan na si Po ng mga armadong sundalo. Kahit ilang beses na siyang nabaril, tumanggi pa ring bumagsak si Po. Habang patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang katawan, pinilit pa rin niyang makalapit sa isang lihim na control panel. Sa huling lakas na natitira sa kanya, hinailan niya ang lever na nagbukas sa lihim na escape tunnel. Dahan-daang bumukas ang labasan sa likuran ng iba. Agad na napagtanto ng mga sundalo ang kanyang ginawa at sabay-sabay siyang pinagbabaril. Isa-isang tumagos ang mga bala sa kanyang katawan. Ngunit hindi kailanman bumitaw si Po. Dahil bago pa siya tuluyang bumagsak, na-activate na niya ang time bomb. Ilang segundo lamang ang lumipas, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong gusali at nilamon ng apoy ang mga natitirang sundalo. Tuluyang napaiyak si Pron matapos mawala ang kanyang ama. Desperado, siyang tumakbo pabalik sa naglalagablab na bahay, umaasang buhay pa rin kahit paano si Po. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang tiyuhin bago pa siya makalapit, sapilitang isinakay sa van, at mabilis silang pinaalis sa nasusunog na bahay. Kinabukasan, nakarating sila sa isang tahimik na dalampasigan upang magpahinga. Ngunit nakapagdesisyon na si Lan. Tahimik siyang nagsimulang lumayo sa grupo, ngunit napansin siya ni M at mabilis siyang pinigilan.
Habang pinipigilan ang kanyang mga luha, sinabi nila na ang lahat ng taong nagiging malapit sa kanya ay nauuwi sa kamatayan. Una ang kanyang mga magulang, at ngayon naman si Po. Ayaw na niyang may iba pang magsakripisyo ng kanilang buhay dahil sa kanya. Desperadong sinubukan ni M na kumbonsihin siyang hindi iyon totoo. Sinabi nitong tunay siyang pinahalagahan ng lahat ng tao sa bahay. Ngunit hindi na pinaniwalaan ni Lan ang mga salitang iyon. Mapait na napagpasyahan ni Lan na ang tanging dahilan kung bakit siya pinrotektahan ni Po sa loob ng maraming taon ay dahil sa kanyang pambihirang warm blood. Para sa kanya, hindi siya kailanman itinuring na pamilya. Isa lamang siyang buhay na blood bank ni Prawn. Agad namang umiling si M. Ibinunyag niya na noong unang dumating si Lan, ni siya o si Prawn ay walang alam tungkol sa kanyang dugo. Tinanggap nila siya dahil nag-iisa siya at dahil kailangan niya ng isang pamilya. At si Prawn, tunay na mahal siya nito. Kasabay nito, sa wakas ay nagising si Prawn matapos magpahinga. Ang una niyang itinanong ay hindi tungkol sa sarili niyang mga sugat, kundi tungkol kay Lan. Nang malaman niyang ligtas ito, sinabi niya sa kanyang tiyuhin na dalhin sina Lan at M sa isang lugar na hindi sila kailanman mahahanap ni Brooke. Malungkot na umiling ang kanyang tiyuhin. Wala nang ligtas na lugar. Hanggat buhay si Lan, hahabulin siya ng organisasyon ni Brooke sa bawat lungsod, bawat bansa, at bawat pagtataguan na kanilang matatagpuan. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang manatiling magkakasama bilang isang pamilya. May nabago sa puso ni Lan nang marinig niya ang mga salitang iyon. Kinausap niya ng pribado si Prawn. Habang lumuluha, inamin niyang pagod na siya. Namatay ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang dugo. Namatay si Po habang pinoprotektahan siya. At ngayon, ang lahat ng taong nasa paligid niya ay isinasapanganib ang kanilang buhay dahil lamang sa kanyang pag-iral. Ayaw na niyang siya ang taong laging pinoprotektahan. Gusto niyang siya naman ang maging taong paprotekta sa iba. Sa unang pagkakataon, tahasan niyang hiniling kay Prawn na turuan siya ng martial arts. Hindi lamang upang may pagtanggol ang kanyang sarili, kundi upang personal niyang mapatay ang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Ngunit mas mahirap kumbonsihin ang iba pang miyembro ng pamilya. Agad na tinutulan ng tiyuhin ni Prawn ang ideya. Ipinaliwanag niyang ang tunay na mga assassin ay ginugugol ang buong buhay nila sa pagsasanay. Ang kanilang mga kalaban ay mga halimaw na bihasa sa halos lahat ng uri ng pakikipaglaban. Ayon sa kanya, hinding-hindi makakaligtas sila laban sa mga taong tulad nila. Ngunit hindi umatras si Lan. Buo ang kanyang paninindigan na magiging sapat ang kanyang lakas upang talunin sila, gaano man katagal ang kailangan. Tahimik siyang tinitigan ng lahat. Hindi nila alam kung hahangaan ba ang kanyang determinasyon o pagdududahan ang kanyang katinuan. Upang patunayang hindi lamang siya nagsasalita, hinamon ni Lan si M. Sa ikinagulat ng lahat, matagumpay niyang naisalag ang ilang pag-atake nito gamit lamang ang kanyang napakabilis na reflexes. Nang makita iyon, sumali mismo sa sparring ang tiyuhin ni Prawn. Magkasabay siyang pinwersa ni na M at ng tiyuhin mula sa iba't ibang direksyon. Hirap na hirap si Lan, ngunit patuloy pa rin niyang nasesalag ang sunod-sunod na pag-atake dahil sa kanyang pambihirang bilis ng reaksyon. Kalaunan, napansin ng tiyuhin ang isang napakaliit na pagkakataon at naipabagsak si Lan sa lupa. Bagamat natalo siya sa laban, napagtanto ng lahat na taglay niya ang pambihirang likas na reflexes. Napangiti si Prawn. Ipinaliwanag niyang kahanga-hanga na ang reaksyon ni Lan. Ang kailangan na lamang niyang paghusayin ay ang kanyang lakas, flexibility, precision, at disiplina. Ngunit hindi pinalambot ng kanyang tiyuhin ang katotohanan. Sinabi nito kay Lan na galit lamang ang ginagamit niya sa pakikipaglaban. Sa isang tunay na labanan, pinapalabo ng galit ang paghatol ng isang tao. Kung patuloy siyang susugod ng padalos-dalos, mamamatay siya bago pa man niya marating si Brooke. Marahang idinagdag ni Prawn ang huling aral. Kung gusto mong maging isang mamamatay tao, kailangan mo munang maging imposibleng patayin. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang tunay na pagsasanay ni Lan. Paulit-ulit niyang isinagawa ang mapaminsalang mga sipa hanggang sa mawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Gumugol siya ng napakaraming oras sa pagtakbo upang mapalakas ang kanyang bilis at tibay. Pinalakas niya ang bawat kalamnan ng kanyang katawan, pinahusay ang kanyang balanse, flexibility, at katumpakan, at natutong gumamit, mag-reload, at mag-assemble ng mga armas na hindi pa niya kailanman nahahawakan noon. Walang sawang nagsanay si Lan sa paggamit ng mga kutsilyo, pinag-aralan ang close quarters combat at ang eksaktong paraan ng paghagis ng mga ito. Ang mga linggo ay naging mga buwan. Unti-unti ngunit tiyak na nawala ang takot na batang si Lan. Ang pumalit sa kanya ay isang disiplinadong assassin na pinatatakbo ng paghihiganti. Isang tahimik na gabi, kinausap ni Prawn si M nang silang dalawa lamang.
Dahil alam niyang maaaring kitilin ng kanyang sakit ang kanyang buhay anumang oras, ginawa niya ang kanyang huling pakiusap. Kapag hindi siya nakaligtas, dapat manatili si M sa tabi ni Lan at protektahan ito kapalit niya. Kalaunan, habang nagsasanay si Lan sa paghahagis ng mga kutsilyo sa isang training dummy, napansin ni Prawn na sa gitna ng katawan siya laging tumatama. Ipinaliwanag niyang hindi palaging epektibo ang pag-atake sa bahaging iyon dahil pinuprotektahan ng ribcage ang maraming mahahalagang organ. Sa halip, itinuro niya kay Lan na manatiling kalmado, pag-aralan ang galaw ng kanyang kalaban, at tukuyin ang pinakamahinang bahagi ng katawan sa halip na umatake ng padalos-dalos. Sa bawat aral, lalo niyang nauunawaan na ang tagumpay ay nakukuha sa precision, hindi sa galit. Samantala, natunton na rin ni Prook ang van ng grupo hanggang sa isang maliit na nayon. Tinanong niya ang isang tindero sa malapit at pilit na hiningi ang address ng may-ari. Dahil sa matinding takot, ibinigay ng tindero ang lokasyon ng isang abandonadong apartment building. Ang hindi alam ni Prook, palihim na nabigyan na ng babala ng tindero si Prawn ilang sandali bago sila dumating. Habang maingat na pumapasok si Prook at ang kanyang mga tauhan sa abandonadong gusali, isang walang lamang van ang biglang gamulong papunta sa kanila nang walang nagmamaneho. Napahinto ang mga sundalo at nagkatinginan sa matinding pagkalito. Sa loob ng ilang segundo, naging tahimik ang lahat. Pagkatapos, biglang sumabog ang van sa isang napakalaking bowl ang apoy na nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong grupo. Mula sa itaas na palapag, agad na nagpaputok si Lan, Prawn, M, at ang iba pa, na lubusang ikinagulat ng mga tauhan ni Prook. Mabilis na namataan ni Prook si Lan sa isa sa mga bintana. Hindi na niya pinansin ang iba at diretso siyang sumugod patungo rito. Ginawa ni Lan ang matagal na niyang hinihintay sa loob ng maraming buwan. Habang nagpapaputok, mabilis siyang sumugod patungo kay Prook. Muntik-muntik nang tamaan ng mga bala si Prook ngunit nagawa niyang umiwas at sumilong sa likod ng isang pader. Sinadya ni Lan na umatras papasok sa mas malalim na bahagi ng gusali upang mahulog si Prook at ang kanyang mga natitirang tauhan sa isang maingat na inihandang bitag. Samantala, lumitaw si Prawn mula sa kabilang pasilyo. Ginamit niya ang kanyang pambihirang reflexes upang iligaw ang humahabol na mga sundalo at akayin sila patungo sa ilang gas cylinder. Habang naghihintay mula sa isang malayong rooftop, maingat na itinutok ng tiyuhin ni Prawn ang kanyang sniper rifle. Isang perpektong putok lamang. Sumabog ang mga gas cylinder. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang buong pasilyo, ikinulong sa naglalagablab na impyerno ang mga tauhan ni Prook at tuluyang nilipol ang isa na namang grupo ng mga asasin. Habang nakikipaglaban si Lan at ang iba pa para sa kanilang buhay. Sa loob ng apartment, abala naman si Uncle Terawat sa pagpapatunay na ang pagre-retiro ay wala pa rin sa kanyang bokabularyo, habang armado ng kanyang sniper rifle, isa-isang pinabagsak ni Uncle Terawat ang mga tauhan ni Prook gamit ang nakakatakot na katumpakan. Halos wala ng pagkakataon ng mga asasin na sumilip sa kanto bago sila tuluyang mapatay. Sa kasamaang palad, isang ganap na baliw na asasin ang nagawang makalapit sa kanya ng palihim. Hindi nito pinansin ang mga bala na lumilipad sa kanyang paligid at diretso siyang sumugod habang may hawak na machete. Malalim nitong hiniwa ang binti ni Uncle Terawat at napabagsak siya sa lupa. Sa pag-aakalang kanya na ang tagumpay, dahan-daang itinaas ng asasin ang kanyang machete upang tuluyan ng patayin ang matanda. Malaking pagkakamali iyon. Sa huling natitirang lakas niya, mahinahong itinaas ni Uncle Terawat ang kanyang kutsilyo at hiniwa ang leeg ng asasin. Bumagsak na patay ang kalaban sa kanyang tabi, habang tuluyan namang nawala ng malay si Uncle Terawat dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Samantala, hinahalughog ni Prook ang bawat pasilyo ng apartment na tila isang taong may desperadong hinahanap. Ang hindi niya alam, ang taong hinahanap niya ay nasa likuran na pala niya. Mula sa wala, biglang sumalakay si Lan. Bago pa makapag-react si Prook, mabilis niyang inalis ang lahat ng bala mula sa fully loaded revolver nito, dahilan upang wala ng silbi ang hawak nitong baril. Agad na sumiklab ang isang mabangis na hand-to-hand fight. Sa simula, nahirapan si Lan na makasabay. Dahil sa maraming taon ng karanasan ni Prook, siya ang nangingibabaw sa unang bahagi ng laban at napaurong niya si Lan sa kahabaan ng pasilyo. Ngunit nagsimulang magbunga ang maraming buwang walang tigil na pagsasanay ni Lan. Sa halip na mataranta, sinimulan niyang basahin ang bawat galaw ni Prook. Nasesalag niya ang mga pag-atake nito, nakakaganti siya ng may nakakagulat na lakas, at kalaunan ay napaurong pa niya si Prook ng ilang hakbang. Sa unang pagkakataon mula nang magkaharap sila, napagtanto ni Prook na wala na ang takot na batang babaeng minsan niyang pinahirapan. Ang nakatayo ngayon sa kanyang harapan ay isang taong kayang pumatay sa kanya. Sa matinding galit na lumalaban na ang dati niyang biktima, bumunot si Prook ng kutsilyo at mabilis na sumugod kay Lan.
Mas bumilis ang kanyang mga pag-atake, ngunit naging mas magulo rin ang mga ito. Mahinahong naiwasan nila ang bawat walang kontrol na hiwa bago siya umikot at pinakawalan ng isang napakalakas na turning kick na tumama ng direkta sa gilid ng ulo ni Brook. Dahil sa lakas ng sipa, tuluyang nahilo si Brook. Napaatras siya bago bigla na lamang gumawa ng isang labis na dramatikong kung fu pose, na tila sapat na iyon upang takutin si Lan. Ngunit hindi nagpauto si Lan. Agad niyang sinipa ang mga paa ni Brook, dahilan upang bumagsak sa sahig ang nagpapakilalang martial arts master. Sa mismong sandaling mawalan ito ng balanse, ibinaon ni Lan ang kanyang kutsilyo ng malalim sa dibdib ni Brook. Napasigaw ito sa matinding sakit. Ngunit hindi sapat ang isang saksak. Kinuha nila ng sariling kutsilyo ni Brook at paulit-ulit itong ibinaon sa dibdib nito, inilalabas ang lahat ng sakit, pagdadalamati, at galit na matagal niyang kinimkim sa bawat saksak. Ngunit kahit ganoon, tumanggi pa ring mamatay si Brook. Sa huling natitira niyang lakas, hinawakan niya ang pulsuhan ni Lan upang pigilan ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, mas matatag ang determinasyon kaysa desperasyon. Pilit na hinayla nila ng talam sa mukha ni Brook, nag-iwan ng malalim na hiwa, bago tuluyan itong isinaksak diretso sa kanyang puso. Sa pagkakataong iyon, hindi na muling gumalaw si Brook. Matapos ang maraming taon ng bangungot, tuluyan nang naipaghiganti nila ng kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim, tahimik na ninamnam ang sandaling iyon, bago mabilis na tumakbo pababa ng gusali. Doon ay muli niyang nakasama sina Prawn at M. Ngunit tila walang tunay na saya ang kanilang tagumpay. Halos lahat ng mga taong lumaban kasama nila ay naibuwis na ang kanilang buhay. Dahil alam nilang hindi na sila maaaring manatili roon, mabilis silang sumakay sa kanilang van at umalis sa apartment. Ngunit tila ayaw pa silang bigyan ng masayang pagtatapos ng araw na iyon. Isang natitirang asasin ang biglang lumitaw sa likuran nila at pinaulanan ng bala mula sa kanyang automatic rifle ang tumatakas na sasakyan. Isang bala ang tumagos sa van at tumama sa balikat ni Lan. Agad siyang bumagsak. Mabilis na sinuri ni Prawn ang sugat at napagtantong napakabilis ng pagkawala ng dugo ni Lan. Imposibleng makarating sila sa ospital ng nasa oras. Dahil doon, inutusan niya si M na ihinto kaagad ang van. Sa loob nito ay naroon ang medical kit na inihanda noon ni Uncle Terawat. Kinuha ni Prawn ang isang kanula at naghanda para magsagawa ng emergency blood transfusion. Agad na naunawaan ni M ang balak niyang gawin. Dahil alam niyang may hemophilia si Prawn, desperado niya itong pinigilan. Ang pagbibigay ng dugo sa kanyang kondisyon ay maaaring maging dahilan ng sarili niyang kamatayan. Ngunit ngumiti lamang si Prawn. Para sa kanya, mas mahalaga ang buhay ni Lan kaysa sa sarili niyang buhay. Sinabi niyang dalhin na lamang siya sa ospital pagkatapos, kung may oras pa. Wala nang iba pang sinabi si Prawn. Ikinabot niya ang kanula at sinimulang ilipat ang kanyang dugo papunta sa katawan ni Lan. Habang naghahanda si M na muling paandarin ang van, lumitaw ang huling natitirang assassin sa likuran nila habang may dalang automatic rifle. Napagtanto ni M na may kailangang bumili ng oras. Sinabi niya kay Prawn na manatili sa tabi ni Lan bago siya mag-isang sumugod sa assassin. Nagbanggaan ang dalawa sa isang desperadong labanan. Sa loob ng van, lalo pang humihina ang tibok ng puso ni Lan. Napagtanto ni Prawn na hindi na sapat ang normal na daloy ng dugo. Tinurukan niya ang kanyang sarili ng stimulant upang mapabilis ng husto ang tibok ng kanyang puso at ang sirkulasyon ng dugo, na nagpilit ng mas maraming dugo papunta sa katawan ni Lan sa kabila ng matinding panganib sa kanyang sariling katawan. Biglang umalangaw-ngaw sa gabi ang sigaw ni M. Paulit-ulit siyang sinaksak ng assassin hanggang sa halos hindi na siya makagalaw. Ngunit kahit matindi na ang kanyang pagdurugo, tumanggi pa rin siyang sumuko. Habang gumagapang sa lupa, hinawakan niya ang kanyang kutsilyo at malalim itong ibinaon sa dibdib ng assassin. Nang tumanggi pa ring bumagsak ang kalaban, ibinuhos ni M ang lahat ng natitira niyang lakas upang maitulak ito pababa, na lalong nagpabaon sa talim hanggang sa tuluyan na itong mawala ng buhay. Makalipas ang ilang minuto, dahan-daang nagmulat ng mga mata si Lan. Ang unang taong nakita niya ay si Prawn, na tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Bagamat mapotla at halos wala ng malay, mainit pa rin ang kanyang ngiti. Marahan niyang sinabi kay Lan na malaya na itong mamuhay sa buhay na matagal na nitong pinapangarap. Habang muli na namang nakatulog si Lan, tahimik namang ipinikit ni Prawn ang kanyang mga mata. Lumipas ang ilang oras at sumikat ang araw. Muling nagising si Lan at napansin niyang tahimik na nakaupo si Prawn sa tabi ng bintana. Mahina niyang tinawag ang pangalan nito. Walang tugon. Muli niya itong tinawag. Tahimik pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang hinawakan ang balikat ni Prawn. Hindi ito gumalaw.
Nananatili pa rin ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit tumigil na ang pagtibok ng kanyang puso. Tuluyang bumagsak si Lan sa kanyang mga bisig habang napagtatanto niyang nawala na ang lahat ng taong minahal niya, ang kanyang mga magulang, si Po, si M, at ngayon ay si Pron. Makalipas ang ilang panahon, ipinakitang namumuhay na sila ng isang payapang buhay habang tinuturuan ang isang batang lalaki kung paano maghagis ng kutsilyo ng may perpektong katumpakan. Taglay ng batang iyon ang kaparehong napakabihirang Oren Blood na minsang nagpabangungot sa buhay ni Lan. Desidido siyang protektahan ang bata upang hindi nito maranasan ang parehong kapalaran, kaya pinili niyang maging tagapagbantay na minsan ay hinangad din niyang magkaroon. Bagamat wala na ang lahat ng taong kanyang minahal, patuloy na nabubuhay sa kanya ang mga aral na iniwan nila. At dala ang mga alaalang iyon sa kanyang puso, nangako sila na paprotektahan ang batang lalaki at ang pamilyang ipinaglaban at isinakripisyo ng mga ito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At dito nagtatapos ang pelikula.